Insekto na nakikipag-lips to lips sa taong tulog? Higad na may backpack? At bata na matay raw dahil sa lisa? Ilan lang yan sa mga delikadong insekto na makikita sa Pilipinas. Alam nyo guys, palagi tayong nanunood ng top 10 list of dangerous insect sa ibang bansa. Pero wala tayong alam pagdating sa ating bansa. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 pinakadelikadong insekto na dapat mong layuan kung sa Pilipinas ka nakatira. Okay, umpisahan na natin. Ang higad na marahil ang pinakasikat sa mga insekto na madalas layuan. Isa sa pinakadelikado na dapat mong layuan ay ang mga higad ng tusok moth. Nababalot ng buhok ang katawan nito at mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang 4 na bukol sa likod na mukhang ipin. Yuck! Tumataas balahibo ko sa video na to. Pagkatapos ng 2 linggo sa pagiging caterpillar, itatago nila ang nakakatakot nilang anyo sa loob ng cocoon. Pagkalipas ng ilang araw, isa na silang ganap na gamo-gamo at wala na silang pwedeng takutin. Dapat mong iwasan ang mga higad, lalo na kung may allergy ka sa buhok nito dahil pwedeng mamaga o magpantal ang iyong balat kung hahawakan mo ito. Kahit malayo kang nanunood sa higad, kayang lumipad ng buhok nito at sumama sa hangin papunta sa balat ng tao, kaya huwag ka na lang lumapit dito. Kung may galit kayo sa higad, ang susunod sa listahan ay siguradong kasusuklaman mo. Ito ang mga bedbugs o masikat sa tawag na surot. Tinawag silang bedbugs dahil madalas itong makikita sa mga kama at upuan kung saan tayo nagpapahinga. Meron kasi tayo na paborito ng mga surot at yan ay ang dugo. Ang isang surot ay kayang uminom ng dugo ng tao hanggang sa lumobos sila ng 4 na beses o kasing laki ng buto ng mansanas. Hindi mo mararamdaman na kinagat ka na pala nito dahil sa anesthesia na tinuturok niya. Ang pag-inom nito ay karaniwang umaabot ng 5 minuto. Pagkatapos nila uminom, iiwan nila ang iyong balat na puno ng pantal at pangangati. Marami na akong experience sa surot, lalo na sa mga bus na sinasakyan ko sa EDSA. Kaya para hindi mo ma-take home ang mga surot, ibabad sa mainit na tubig ang lahat ng iyong sinuot para malunod. Ang pang-8 sa listahan ay ang mga gagamba. May 1,000 species ng gagamba sa Pilipinas. May malaki at may maliit. May masarap paglaruan pero may iba na dapat iwasan. Sa Pinas, ang 2 gagamba na nagtataglay ng malakas na kamandag ay ang brown widow spider at redback spider. Kalahi sila ng mapanganib na black widow spider. Hindi man nakamamatay ang kanilang lason, asahan mo ang kasumpa-sumpang sakit na idudulot nito sa iyo. Meron kasi itong lason na tinatawag na latrotoxin na pwede magdulot ng pananakit ng buong katawan at pagtaas ng blood pressure. Hindi ito kilalang agresibo at napakabihira lang mga gat. Kapag nakakita sila ng tao, mas gusto pa nila ang magtago kaysa lumaban. Gayunpaman, dapat mo pa rin itong iwasan dahil proven and tested na ang bagsik ng kanilang kamandag. Ang pang-7 sa pwesto ay ang mga kuto. Wala silang mapanganib na lason pero siguradong magtataasan ang balahibo mo kapag nakakita ka nito. Lalo na kung kumpul-kumpul ang kuto na makikita mo. Ew! Lingid sa kaalaman ng marami, ang mga kuto ay malapit na kamag-anak ng gagamba. Hindi tulad ng mga gagamba, walang may gusto sa mga insektong ito. Bihira lang ito kumagat sa tao, pero kung maging biktima ka man nito, ihanda mo na ang tiyaning mo at pasensya dahil siguradong hindi ka matatahimik hanggang hindi mo sila nauubos. Halos walang palatandaan kung kinagat ka na dahil gaya ng surot, may anesthesia ang kagat nito. Kaya hindi mo sila mararamdaman. Ang isang kuto ay kayang humigop ng dugo sapat para lumaki sila ng 300 beses. Ika-6 sa listahan ng delikadong insekto sa Pinas ay ang mga ipis. Nakakatakot at nakakadiri ito, maliban na lang kung ikaw si Boy Tapang. Yun nga lang, hindi lahat pwede maging kasing tapang ni Boy Tapang at ang iba ay napapatalon sa takot. Ang mga ipis kasi ay carrier ng iba't ibang sakit gaya ng salmonella,
Staphylococcus at Streptococcus. Ang mga sakit na ito ay delikado sa tao at pwede mong ikamatay kung papabayaan. Anumang matapakan ng ipis ay siguradong mahahawaan ng bakterya na pwedeng magdulot ng pagtatae, kolera, typhoid at lagnat. Simple lang naman ang mechanics, panatiliing malinis ang bahay. Maliban na lang kung tamad kang maglinis at hindi ka naman takot sa ipis, then go ahead, live your life. Bakit kaya sobrang nakakatakot ang ipis kapag lumilipad, lalo na pag kumapit na siya sa damit mo? At lalong hindi ka mapakali pag naamoy mo ang signature scent ng mga ipis kahit wala ka namang nakikita. Oh, bago natin ipagpatuloy ang listahan, baka pwede mo namang pindutin ang like button. Medyo napuyat ako sa paggawa ng videong ito, pero inspirado ako dahil sa mga taong nanonood tulad mo. At para updated ka sa mga bago kong video, makatutulong kung mag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang delikadong insekto na pupwesto sa ikalima ay ang mga alupihan. May 30 species ng alupihan sa ating bansa, ngunit ang mga red-headed centipede ang dapat mong iwasan. Believe it or not, may namatay na sa laso nito. Noong 1932, namatay ang isang batang babae matapos siyang makagat sa ulo. Ang mga kaso ng pagkamatay ay napakabihira lang at madalas ang mga bata ang vulnerable sa lason. Gayunpaman, dapat mo itong layuan dahil madalas sa nakakagat ng alupihan ay ang mga taong pilit silang hinuhuli. Napakabilis nitong kumilos dahil sa dami ng kanilang paa. Hindi ito agresibo sa tao pero handa silang lumaban pag na-corner. Tingnan mo naman, sa laki ng pangil at dami ng paa, wala silang dahilan para matakot sa tao. Pang-apat ay ang mga kissing bug. Maraming Pilipino ang hindi pamilyar sa insektong ito. Mukha silang pangkaraniwang insekto na hindi mo aakalaing mapanganib pala sa tao. Dahil dyan, madalas itong isinasawalang bahala. Lingid sa kaalaman ng nakararami, ang kissing bug ay umiinom ng dugo ng tao. Delikado ito dahil kung may allergy ka, pwede kang makaranas ng anaphylactic shock at mahirapan sa paghinga na pwede mong ikamatay. Maliban pa sa extreme allergy, ang mga kissing bug ay carrier ng parasite na tinatawag na Chagas disease. Ang Chagas disease ay nakamamatay dahil pwede nitong palalain ang sinumang may sakit sa puso. Tinawag silang kissing bug dahil madalas itong sumisipsip ng dugo sa nguso o labi ng tao. Umaatake sila tuwing gabi kung kailan mahimbing na natutulog ang kanilang biktima. Kada taon, may 2 Pilipino ang namamatay sa kagat ng mga kissing bug. Pangatlo sa listahan ay ang mga lisa. Number 1 enemy ito ng mga bata at paboritong suyuri ni nanay. Pangatlo ito sa listahan dahil sa dalas nito makita lalo na sa mga bata na mahilig maglaro sa labas. Ang sarap bisain. Lalo na pag maririnig mo yung pagputok. Very satisfying. Noong October 2020, ikinulong ang mag-asawa na si Catherine Horton at Joseph Yozviak dahil sa pagkamatay ng kanilang anak na si Caitlin Yozviak. Ayon sa autopsy, cardiac arrest at anemia ay kinamatay ng batang babae dahil sa dami ng kuto nito sa ulo. Sinampahan ang magulang ng negligence at second-degree murder dahil sa kapabayaan nito sa kanilang anak na pinamumugaran na pala ng libu-libong lisa. Maraming over-the-counter shampoo at medication ang mabibili sa butika na panlaban sa lisa, gaya ng Malathion lotion at Permethrin shampoo. Ang top 2 sa listahan ay ang mga alakdan. Sa buong bansa, may 16 species ng alakdan at patuloy pa itong nadaragdagan. Magpasa hanggang ngayon, wala pang Pilipino ang namamatay sa laso ng alakdan. Hindi ko ikinagulat yon dahil sa anyo nito, sino bang matinong tao ang lalapit dito? Tingnan mo, mukha silang pinaghalong lobster, gagamba at putakte na hinaluan ng bangungot. Ang good news ay hindi ka mamamatay sa laso nito dahil mahina lang ang kanilang kamandag. Samantala, ang bad news ay sobrang sakit nito, katumbas ng balat na tinatatuan ng non-stop for 30 minutes.
malapit na nating kilalanin ang number 1 sa listahan. Medyo madami na tayo na pagkwentuhan at sana ay kinapulutan mo na ito ng ilang bagong kaalaman. Naniniwala kasi ako na mababawasan natin ang aksidente sa pagitan ng hayop at tao kung lahat ng Pilipino ay may sapat na kaalaman sa mga nilalang na kasama nating namumuhay sa mundo. Kaya salamat sa panunood mo. Ang pinakadelikadong insekto sa Pilipinas ay responsable sa pagkamatay ng 5 Pilipino bawat taon. Noong 2017, natagpo ang patay at lumulutang ang isang binatilyo sa Solsona, Ilocos Norte. Siya si Orlando Tejada at ang tinuturong sospek ay ang mga giant honeybees. May kita ito sa buong Pilipinas lalo na sa magubat na lugar. Namatay si Orlando Tejada matapos nilang batuhin ang bahay ng giant honeybees kasama ang 8 niyang kaibigan. Silang 8 ay tinusok ng bubuyog pero tanging si Orlando lang ang namatay dahil na-develop niya ang allergic reaction o anaphylactic shock. Para sa hindi nakakaalam, ang laso ng bubuyog ay nakamamatay kung meron kang allergy dito. Hirap sa paghinga at pagkahilo ang simptomas nito at pwedeng mauwi ng maaga sa pagkamatay kung hindi maaagapan. Maaari sanang naiwasan ang pagkamatay ni Orlando kung iniwasan lang niya ang bahay ng mga bubuyog. Ang Pilipinas kasi ay tahanan ng 5 species ng honeybees. Malaki ang pakinabang natin sa mga bubuyog dahil 70% ng mga prutas at gulay na inaani ng mga magsasaka ay nabuo dahil sa cross-pollination ng mga bubuyog. Kaya next time na makakita ka ng bahay ng bubuyog, mas mabuti kung lubayan mo ito. Kung ang beehive ay malapit sa residential area, tumawag ng local pest control at hayaan ang mga eksperto na solusyonan ito. Salamat sa oras ng panunood mo. Sana ay nag-enjoy ka sa video at higit sa lahat ay natuto. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Kyrie C. Liaser. Hello rin kay Reka Mier Fetalvo. What's up kay Prince Dylan Dionisio. Shoutout kay Maine at Luis Escultura, Ayesha Bien Perez, Kurt Raven Nardo at Prince Nate Dakigan. At sa mga grade 6 student ng San Isidro Elementary School sa Prieto Diaz, Sorsogon. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating kwentuhan. Insektong mahilig mag-wrestling? Insekto na mukhang tangkay? At gagambang kumakain ng daga? Ilan lang yan sa mga dambuhalang insekto na makikita sa Pilipinas na pag-uusapan natin dito. Alam nyo guys, sanay tayong makakita ng insekto na hindi lalagpas ng kasing laki lang ng langgam. Pero sa tuwing nakakakita na tayo ng insekto na may kakaibang laki o sukat, doon na tayo nagsisimulang magpanik. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalaking insekto sa buong Pilipinas. Kaya tara, umpisahan na natin. Number 1. Giraffe Stag Beetle. Ito ang pinakamalaking uri ng stag beetle sa buong mundo. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang mahabang mandible o yung panipit na kayang humaba ng 1 pulgada. Makikita ito sa buong Southeast Asia pero sa Pilipinas, makikita lang sila sa Luzon, Mindoro Island, Negros at Sibuyan Island. Kahit mukha itong nakakatakot, hindi ito agresibo sa tao at hindi masakit ang kanilang panipit. Ginagamit lang nila ito panlaban sa ibang lalaking stag beetle pagdating sa agawan ng teritoryo. Mailap ito sa tao at mabilis magtago sa mga puno ng niyog, kaya napakabihira lang ito makita at sadyang napakahirap hanapin kung hindi ka eksperto sa paghahanap ng insektong ito. Number 2. Atlas Moth. Mas kilala ito sa tawag na mariposa. Ito ang kinikilala bilang gamo-gamo na may pinakamalaking pakpak. Ang pakpak nito ay may haba na 10 inches o mas malaki pa sa palad ng tao. Gayunpaman, ang mga Atlas Moth ay pangalawa lamang sa pinakamalaking gamo-gamo sa mundo dahil ang titulo ay hawak ng mga White Witch Moth ng South America. May sukat ito na 12 inches. Pero kung ang sukatan ay ang wing surface o lapad ng pakpak, aba, siguradong panalo ang Atlas Moth ng Pilipinas.
Sa sobrang lapad nito, kaya nilang tabunan ang buong mukha ng tao. Di wow! Mukhang kailangan mo ng mas malaking lampara kung ito ang bisita mo sa gabi. Number 3. Giant Honeybees. Sa 4 na klase ng honeybee na native sa ating bansa, ang mga giant honeybees ang pinakamalaki. Hindi naman siguro sila tatawagin giant nang walang dahilan. Lumalaki ito ng halos 1 pulgada at napaka-agresibo, kaya pag nakakita ka ng bahay ng bubuyog, layuan mo ito. Madalas kasi nilang inaatake ang sinumang gumagambala sa kanilang tahanan o pagpilit silang hinuhuli. Ang titulo sa pinakamalaking bubuyog sa buong mundo ay hawak ng Wallace's Giant Bee na makikita lang sa bansang Indonesia. Lumalaki ito ng 2.5 inches o halos doble ng mga giant honeybees ng Pilipinas. Pang-4 sa listahan ay ang mga giant stick insect. Ang insekto na to na parang nasobrahan sa star margarine sa haba ng katawan ay nagkalat sa buong mundo. Pero ang pamilya ng Phryganistria ang may record holder bilang pinakamahabang insekto sa buong mundo. Kaya kasi nitong humaba ng 25 inches o kasing haba ng binti ng tao. Mabilis mo itong makikilala dahil sa kanilang katawan. Yun ay kung mabilis mo itong makikilala dahil sa sobrang galing ng kanilang camouflage, 80% of the time ay hindi mo ito maiispatan. Kaya mo bang hanapin ang stick insect sa picture na to? Muy bien! Dito sa picture, hanapin mo nga ang stick insect. Dito sa picture, last na. Wow, very good. De nada. This time, hanapin mo yung unggoy na nakatingin sa simbahan. Joke lang. Lakas mo ka 90s ng joke, no? Ang susunod ay ang tinatawag na Huntsman Spider. Ang ganda ng pangalan, no? Gagambang bahay ng tawag ko dito eh. Lahat naman ata ng Pilipino ay pamilyar na sa gagambang ito. Kung nagtataka ka kung bakit ang laki-laki ng gagambang ito, don't worry, maski buong mundo ay napapatanong dahil ang lahi kasi ng mga Huntsman Spider ay ang pangalawa lamang sa may pinakamahabang leg span sa pamilya ng mga gagamba sa buong mundo. Kung wala kayong alagang pusa, mag-alaga ka ng Huntsman Spider sa inyong bahay dahil kaya nilang kumain ng daga. Kaya nitong lumapad ng 8 inches. Kahit malaki ito, hindi sila mapanganib sa tao at kinikilala bilang gentle giant. Kaya nga nagagawa ng iba na pagkapangin ito sa kanilang mukha. Pero guys, wag niyo sila tutularan dahil hindi ito ligtas para sa mga gagamba at magmumukha ka lamang tanga pag ginawa mo ito. Kung may ganito sa bahay mo, pabayaan mo lang dahil hindi naman sila mapanganib sa tao, pero kung takot ka tulad ko at gusto mo lang silang hulihin para palabasin, matuto tayo sa lalaking to. Run. Pang-6 sa listahan ay ang mga Mollenkoppi beetle. Mas kilala sila sa tawag na three-horned rhinoceros beetle dahil kapansin-pansin naman talaga ang 3 sungay na hindi pangkaraniwan sa mga insekto. Mapapansin din ang makintab at malabakal nitong outer shell. Mapalad tayo dahil ang magandang insekto na to ay makikita sa buong Pilipinas, ngunit bihira na lang ito masaksihan. Madalas kasi itong hinuhuli para ibenta sa ibang bansa dahil in demand ito bilang exotic pet. Sa Japan, madalas din itong pinagsasabong bilang form of entertainment. Anong akala nila dito? Pokemon? Ang susunod sa listahan ay ang mga giant water bug. Alukap ang tawag ng mga Ilocano dito at tinatawag naman itong obus ng mga Bisaya. Pero ako, ang tawag ko dito ay... Mukha kasi silang ipis kaya ayaw ko sa mga to. Mabilis silang gumagapang pero doble ang bilis nila sa paglangoy. At take note, kaya pa nilang lumipad. Mukhang wala kang takas kung takot ka sa mga insektong ito, mapatubig o himpapawid. Maliban pa dyan, masakit din itong manusok gaya ng dinemonstrate ni Coyote Peterson sa programang Brave Wilderness kung saan makikita na dumugo ang parte na tinusok nito. Oof! Agresibo itong insekto at kilala silang kumakain ng ahas o maski palaka at isda. Kung natutuwa ka sa insektong ito,
Baka interesado kang malaman kung gaano sila kabuting magulang. Nakikita mo yung mga butlig na yan? Ayan ang kanilang mga itlog o anak. Nilalagay nila ito sa kanilang likod para mas lalo nilang mabantayan. Pagmasdan mo, sa totoo lang, kinikilabutan ako sa video na to. Inaatake ako ng trichophobia. Kung naumay ka sa mga water bug, lipat naman tayo sa pantanggal umay. Ito ang mga tinatawag na birdwing butterfly. May 4 na species ng birdwing sa bansa. Andiyan ang Palawan birdwing at Dr. Platten's birdwing na makikita lamang sa Palawan. Samantala, ang golden birdwing at Magellan birdwing ay makikita sa buong Pilipinas. Sa kanilang 4, ang Magellan birdwing ang may pinakamalaking pakpak sa sukat na 10 inches. Ito ang pinakamalaking paru-paro sa Pilipinas at pangalawa sa pinakamalaking paru-paro sa buong mundo. Dahil bihira na lang ang insektong ito, ipinagbabawal ang pagpatay at pag-smuggle nito sa airport dahil endangered species o nanganganib ng maubos ang lahi ng mga birdwing, lalo na't sa Pilipinas lang ito makikita. Ang susunod sa listahan ay ang isa pang insekto na palaging inilalaban sa mga tournament. Ito ang mga Palawan stag beetle. Isa ito sa pinakamalaking beetle sa buong mundo, sunod lang sa mga beetles ng United Kingdom. Madalas mo itong mapapanood na inilalaban sa iba't ibang insekto gaya ng Hercules beetle ng South America. Uy, sayang natalo ang Palawan! Paris stag beetle ng Indonesia. Oo, sinuplex niya yung kalaban. Uy, pati sa tarantula inilaban din ah. Ang galing! For the win si Palawan beetle. Natalo yung tarantula oh. Hoy, hindi porket natuwa ako sa video, ibig sabihin sinusuportahan ko ang mga video gaya nito ha. Tandaan, hindi Pokemon ang mga hayop. Number 10. Asian Black Forest Scorpion. Ito ang pinakamalaking scorpion sa Pilipinas. Ang mga scorpion na rin ata ang pinaka-misunderstood na hayop sa lahat. Pag may Pinoy na makakakita ng alakdan, most of the time papatayin ito o kaya ay tatapakan. Lingid sa kaalaman ng nakararami, ang laso nila ay walang epekto sa mga tao. Totoo naman na masakit ito manusok pero hindi ka tutusukin ito kung hindi mo sila hahawakan, kaya mas mabuti kung lubayan mo ito. Bigyan natin sila ng karapatang mamuhay gaya ng pag-aalaga nila sa kanilang mga anak na madalas mong makikitang nakasakay sa kanilang likuran. Tingnan mo, ang cute! Tulad mo at tulad ko, ang mga alakdan ay nangangailangan ng respeto galing sa mga tao. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga tarantula at scorpion na makikita sa Pilipinas. Philippine Mountain Blue Tarantula. Magsimula tayo sa pamilya ng mga Ornithus at ang isa sa pinakamagandang tarantula na kabilang sa pamilyang ito ay ang Philippine Mountain Blue Tarantula. Kagaya ng ibang Ornithus, nakatira sila sa mga hukay o butas ng lupa na sila mismo ang gumawa. Tinawag silang Blue Mountain dahil sa kanilang matingkad na asul na balat na mas lumilitaw sa tuwing nagpapalit sila ng balat o yung molting na tinatawag. Philippine Tangerine. Ito na ata ang pinakasikat na breed ng tarantula na makikita at endemic sa Pilipinas. Ang kulay ng kanilang balat ay matingkad na kahel o orange at halos walang marka o iba pang features na makikita. Hindi rin sila mabalbon kaya minsan ang kanilang balat ay aakalain mong velvet ang texture. Kaya nilang humaba ng 6 to 7 inches. Dahil sa kanilang laki at kulay, popular ito sa mga exotic pet owner sa loob at labas ng bansa. Blue Panay Tarantula. Matapang ang mga gagambang ito at hindi sila mahilig magpahawak. Sa tuwing may magtatangka sa kanilang humawak, nagdi-display sila ng defensive mechanism at para bang mangangagat. Dahil dyan, karaniwan silang pinapatay ng mga residente na makakakita sa kanila. Ang hindi alam ng nakararami, 85% ng kanilang threat display ay hindi naman talaga sila mangangagat at mas pipiliin nila ang magtago sa bato kesa gawin ito.
Bordeos Cave Tarantula. Bagong discover lang ito ng tarantula na makikita sa bayan ng Bordeos sa isla ng Polillo, Quezon Province. Nadiskubre ito ng grupo ng mga researchers galing University of the Philippines, Los Baños. Hindi tulad ng karamihan ng mga orphanicus na sa butas ng lupa nakatira, sa loob ng kuweba sila nagtitigil at kaya nilang manghuli ng insekto, palaka at maliliit na ibon. Asian Black Forest Scorpion. Ito na ata ang pinakasikat na scorpion sa mga exotic pet collector. Malaki sila at mas agresibo kumpara sa mga emperor scorpion. Nagkalat ang lahi ng mga heterometros sa buong isla ng Pilipinas. Ang ilan sa mga species ng heterometros o forest scorpion ay endemic at tanging sa Pilipinas lang matatagpuan. Nagkalat sila sa buong Pilipinas, lalo na sa Panay, Mindanao at Bulacan. Lesser brown scorpion. Ang mga scorpion ang isa sa pinaka-misunderstood na nilalang sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay walang masyadong alam sa kanila maliban na lang sa ito ay may kamandag. Dahil dyan, ang mga alakdan, gaya na lang ng lesser brown scorpion, ay kadalasang pinapatay sa tuwing may nakakakita nito. Lingid sa kaalaman ng nakararami, ang laso ng mga scorpion na makikita sa Pilipinas ay hindi kayang pumatay ng tao. Philippine Dwarf Scorpion. Ito na ata ang pinaka-common ng species na alakdan sa Pilipinas. Tinawag silang dwarf dahil sa kanilang maliit na katawan. Gayunpaman, kinatatakutan pa rin sila ng maraming Pilipino dahil sa kanilang hugis alakdan na hindi lubos na iintindihan ng nakararami. Makikita ito sa buong Pilipinas, lalo na sa Bohol at Palawan. Hindi ito agresibong alakdan at kadalasan naghahanap ng maliliit na insekto para kainin. Australian Rainforest Scorpion. Makikita ito sa Australia at sa buong Southeast Asia. Tinawag itong rainforest dahil makikita sila sa mamasamasang lupa ng kagubatan. Aktibo sila tuwing gabi at naghahanap ng insekto sa dilim. Alam mo ba na ang mga katawan ng alakdan ay umiilaw tuwing nasisinagan ng ultraviolet light? Ito ay dahil sa ang kanilang exoskeleton o shell ay may layer ng hyaline at ito ang dahilan kung bakit sila umiilaw. Philippine Dwarf Tarantula. Tinawag silang dwarf dahil sa liit ng kanilang sukat. Madalas itong makikita sa mga kakahuyan at tumitira sa butas ng lupa. Kulay brown ito at maikli lang ang kanilang buhok. Hindi sila agresibo at mas gusto nilang palaging nakatago sa kanilang bahay. Lumalabas lang sila upang manghuli ng makakain gaya ng langaw at tipaklong. Makikita ito sa Luzon, lalo na sa Maynila, Bataan at Central Luzon. Philippine Black Tarantula. Ito ay endemic at tanging sa Pilipinas lang makikita. Tinawag silang Black Tarantula dahil sa kanilang nangingibabaw na itim na balat na halos walang ibang marka. Malaki ito at matapang. Gayunpaman, ang kanilang kamandag ay hindi kayang pumatay ng tao. Nagiging malupa ito kung magkakaroon ka lamang ng allergic reaction sa kanilang venom o yung anaphylactic shock. Cairillus celebensis. Kilala ito sa tawag na Asian bush scorpion. Nakikita lang sila sa Indonesia at kamakailan lang ay natagpuan sa Luzon. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang bush scorpion na natagpuan sa Luzon ay isang bagong species na tinatawag na Cairillus philippinus. Maliit lang ito at hindi lumalagpas ng 19 mm. Gayunpaman, nangangailangan pa rin ito ng mas masusing pag-aaral, isang patunay na marami pa tayong dapat matuklasan. Samar Cave Tarantula. Endemic at sa Samar lang ito makikita. Tinawag silang Cave Tarantula dahil kadalasan silang makikita sa loob ng mga kuweba. Ito ay mga semi-arboreal at umaabot ng puno hanggang lupa sa paghahanap ng makakain gaya ng insekto at palaka. Mabilis sila kumilos at kaya kanilang kagatin kung hindi ka mag-iingat. Ang laso nila ay hindi nakamamatay pero asahan mong mamamaga ito ng ilang araw. Chinese Swimming Scorpion. Hindi ito agresibong alakdan at halos walang threat display na ipapakita sa tuwing hinahawakan ito ng tao. Maliit lang sila at humahaba ng 2.3 inches. Karaniwan silang makikita sa mga lumang kahoy,
Kakaiba sa ibang alakdan na mahilig sa mamasa-masang lupa, ang babaeng scorpion ay kayang magsilang ng 30 perasong itlog na pasasakayin nila sa kanilang likod sa loob ng 10 to 20 days. Asian Blue Scorpion. Karaniwan itong makikita sa ilalim ng mga bato o natumbang puno. Malaking scorpion ito at kaya nilang humaba ng 6 inches. Kasama na ang dulo ng buntot. Itim ang kanilang exoskeleton, pero sa tuwing nasisinaga ng liwanag ay mas lumilitaw ang shade ng asul. Agresibo ito at hindi mo dapat hawakan kung hindi ka bihasa sa kanila. Ang kanilang lason ay sobrang sakit at baka ikamagapa ng iyong katawan. Southern Mindanao or Tiger. Nanggaling sila sa pamilya ng mga Ornithoctoninae na kilala bilang mga arboreal tarantula o gagamba na nakatira sa taas ng puno. Medium size lang sila at hindi kalakihan. May 3 species ng Mindanao or Tiger sa Pilipinas. Ito ay ang Southern, Oriental at Central. Magkaiba sila ng katangian pero sa kanilang tatlo, ang Southern Mindanao ang pinakamaliit sa sukat na 4 inches. Palawan Cave Scorpion. Makikita sila sa sahig ng mga kuweba ng Palawan. Mahaba at manipis ang kanilang panipit. Nadiskubre ang populasyon nila sa mga kuweba ng Palawan underground river. Marahil nagtataka ka kung paano malalaman kung may laso ng scorpion o wala. Ang mabilis na palatandaan ay kung manipis ang kanilang buntot, malamang ay hindi ito makamandag. Pero kung mataba at makapal ang kanilang buntot, malamang ito ay makamandag. Palawan Scorpion. Makikita ito sa Palawan at ilang isla sa Tawi-Tawi. Kaya nilang humaba ng isang palad ng tao. Malaki ang mga scorpion na ito at elegante ang pagkaitim ng kanilang exoskeleton. Gayunpaman, hindi sila agresibo at hindi malakas ang kanilang kamandag. Karaniwan itong binebenta sa mga pet collector dahil sa dali nilang alagaan. Lycas infuscatus. Madali mo silang makikilala sa dami ng kanilang batik sa katawan. Gayunpaman, marami ang variation ng kanilang kulay at nag-iiba ito depende sa rehiyon kung saan sila makikita. Sa sobrang dami ng lahi ng scorpion, lahat sila ay halos magkakamukha. Kung hindi ka eksperto sa arachnids, hindi mo ito basta-basta makikilala o malalaman kung ito ba ay may kamandag o wala. The best advice ay irespeto natin ang mga nilalang na ito at huwag patayin o sirain ang kanilang tahanan para hindi nila tayo gambalain. Whip Tarantula. Tinatawag din silang tailless whip scorpion. Hindi sila scorpion at hindi rin sila tarantula. Meron silang sariling order na tinatawag na Tylephonida. Makikita sila sa buong mundo maliban lang sa Antarctica. Meron silang defense mechanism na kakaiba sa lahat. Sa tuwing nagagambala, kaya nilang maglabas ng mabahong acetic acid na may kahalintulad sa suka. Ang mabahong amoy ang magtataboy sa malaking predator gaya ng tao. Palawan Blonde Tarantula. Ngayon talakayin naman natin ang pamilya ng Selenocosminae. Isa na marahil sa pinakamagandang tarantula sa pamilya ng Selenocosminae ay ang Palawan Blonde. Tinawag silang blonde dahil sa kakaiba nilang puting legs at malaabong kulay ng kanilang carapace at abdomen. Ang mga Selenocosminae ay terrestrial at naglalagi sa mga butas ng lupa. Grey-leg Tarantula. Makikita ito sa isla ng Negros, lalo na sa kabundukan ng Mount Canlaon. Dito sa bundok, karaniwan silang nagtatago sa mamasa-masang lupa sa ilalim ng mga bato. Ang butas papasok sa kanilang bahay ay napaliligiran ng sapot. Sa tuwing may insekto na makakatapak ng kanilang sapot sa labas ng bahay, indikasyon ito na may pagkain na naghihintay sa kanya sa labas ng bahay. Bloody Red North Luzon Tarantula. Bagong species lang ito ng tarantula na makikita sa Northern Luzon. Sila ay mga fossorial. By the way, fossorial nga pala ang tawag sa mga nilalang na mahilig gumawa ng hukay at tumira sa ilalim ng lupa. Tinawag silang bloody red dahil sa kanilang mapulang balat na mas umaangat sa tuwing nagpapalit sila ng exoskeleton.
Malaking tarantula ito at kaya nilang humaba ng 7 inches. Selenocosminae cordillera. Isa ito sa may pinakakakaibang color pattern sa mga tarantula sa Pilipinas. Kulay asul ang kanilang legs at may stripe na puti. Kulay brown naman ang kanilang carapace. Sa totoo lang, ang pamilya ng tarantula ay hindi nagtataglay ng malakas na lason, hindi tulad ng ibang gagamba gaya ng black widow at redback na kahit maliit ay 10 beses na mas nakakalason sa rattlesnake. Romblon pink tarantula. Nakikita lang ito sa Romblon at kilala sila sa kanilang malakulay rosas na paa. Kagaya ng ibang tarantula na una ko nang nabanggit, hindi nakamamatay ang kanilang kagat, bagkus malaki ang papel ng kanilang venom sa pagbuo ng makabagong painkiller na kailangan ng mga may sakit na pasyente. Kamakailan lang, napag-alaman na ang kanilang lason ay mabisang ingredient sa paggawa ng painkiller, analgesic na mas mabisa sa ibang gamot na available sa merkado. Magpasa hanggang ngayon, wala pang tao sa Pilipinas ang namatay sa kagat ng native na tarantula at scorpion. Madalas silang kinatatakutan o pinapatay habang kakaunti pa lamang ang alam natin sa kanilang lahi. Lingid sa kaalaman ng marami, ang venom ng mga scorpion at tarantula ay patuloy na pinag-aaralan dahil sa kanilang properties na makatutulong sa pagbuo ng painkiller, antibiotics at anti-cancer medicine. Salamat sa iyong panunood at sana ay kinapulutan mo ito ng bagong kaalaman. Leave a comment kung meron kang nakita sa lugar nyo na kasali sa listahan na to. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!